Buddhism is one of the major religions in South Korea. At ayon sa pag-aaral, ito ay dumating sa bansang ito noong taong 342. And for today's vlog, we don't talk about religion. Whatever it is, just sit down, watch, and listen carefully. Tara dito sa vlog ko. Papsi nga pala, ang patrol ng mga gwapo. Iyay! Halata bang puyat? Di makatulog dahil sa pagbabago ng schedule sa oras ng trabaho. Kaya sasamantalahin ko na ang pagkakataon na to upang makagala kasama ang mga trupang vloggers ng South Korea. Nagaya kasi silang pumunta sa isang Hanok Village or mga traditional houses dito sa South Korea. Ito pala ang unang pagkakataon na makakapunta ako sa mga gantong pasyalan. Magaling din kasi itong si Posjui at napakarami niyang mga alam na galaan dito sa Korea. Marami pala kaming magkakasama ngayon sa araw na to, ngunit doon na kami magkikita-kita sa pinakamalapit na subway station doon sa lugar na pupuntahan namin. At since hindi rin naman ako makakatulog, minabuti ko nang lumabas ng mas maaga at nagbaka sakaling makakatulog man lang sa train. Suot ko pala ngayon ang paboritong kulay ko, kaya napapansin ko tuloy na halos lahat ng mga nakakasalubong ko, tinititigan ako, nagwagwapuhan siguro. Advance nga pala ako ng 2 oras sa usapan, kaya inakala tuloy nila na sobrang excited ako. At dito lang pala ako tumambay sa subway station kung saan kami magkikita-kita. Kasalukuyan ako naghihintay sa mga kasamahan ko ngayon dito sa Pupaval Station. Yung inakala kong makakatulog din ako dito, pero ang ingay pala kaya hindi ko rin magawa. At may naiwang cellphone nga pala dito na pagmamay-ari ng isang matandang babae, dyan mismo sa katabi ng inuupuan ko. Tapos sa pagmamadali, ayun yung matandang katabi ko kanina. Naiwan yung cellphone. Dito pala sa Korea, walang pakialam ang mga tao dito. Kahit may mga gamit kayong maiwan, pwede nyo itong balikan at nandun pa rin yon. At kung mangyaring mawala man, bibihira lang na may cases na ganun dahil disiplinado ang mga tao dito. At sapagkat madali nilang natitrace ang mga ganong insidente dahil halos lahat ng mga sulok dito merong CCTV. Makalipas ang 3 araw, Makalipas ang 2 oras, dumating na rin si Posjui at si Upaval at maya-maya dumating na rin si Kabansot, Bans ng Korea. Ito palang si Upaval, kung hindi lang to magsasalita, mapagkakamalan mo talagang Koreano. Ito naman si Posjui, wala akong masabi, basta mabait yan. Ito namang si Bans ng Korea, abay busis lang malaki dyan, mapintasan nga paminsan-minsan. Sumakay pa pala kami ng bus pagawi doon. Ewan ko nga ba kapag nagtatap na ako ng pamasahe sa machine na to, parang nagsasabi siya ng totoo. Sabihin ba namang handsome imnida? At saka lagi yun ha, kahit saang bus ako sumasakay. Pagkarating namin dito sa Onpyong Hanok Village, abay nagpaunahan na kaming mag-intro sa entrance. Ang gulo. Feeling ko nasa Hanok Village kami mga paps. Marami palang mga Hanok villages dito sa South Korea. Ngunit ito yung napili ni Posjui dahil ito yung hindi masyadong matao. Anyway, bibigyan ko lang kayo ng konting kaalaman about Hanok. A Hanok is a traditional house that reflects the deep connection between people and their environment. These houses are designed with natural materials like wood and earth, making them eco-friendly and sustainable. Hanoks are built with consideration for the surrounding landscape and climate. For example, the roof overhangs are designed to block the summer sun while allowing winter sunlight to warm the interior. This thoughtful design helps in energy conservation and maintaining a comfortable living environment throughout the year. Matibay ang pagkakagawa nila dito na ang iilan sa mga to ay mahigit 500 years old na mula nung itinayo. Just imagine kung anong uri ng materialis ang ginamit nila na kung makikita nyo, kahoy lang din naman at mga bato. For more information, mag-research kayo dahil nabubulol na ako. Hindi ito pwedeng ihalin tulad sa bahay kubo ng Pilipinas sapagkat nakadesinyo ito para sa pagdaan ng 4 na season sa bawat taon. Gulay lang naman ang alam kong 4 seasons dati nung nasa Pinas pa ako. At marami ang mga nagsasabi na nakakamangha daw silang tignan. Kahit ako naman, kung sakaling may pagkakataong makapasok sa loob, gusto ko sana. Kaso hindi naman kasi pagkat ang bawat isa dito ay may mga residenteng naninirahan dito. Kaya ini-enjoy na lang namin ang mga view sa labas nito. Inikot namin ang buong village. At nung nasa likod na kami, saka palang dumating ang iba pa naming kasama na sila Ariel Andaya at si Sakipid Vlog na may 1 million followers. Wow! Sila yung pinakatahimik sa grupo na kung hindi mo sasapakin, hindi ka rin nila kikibuin. Kausap nila.